Sa nakaraan nating kwento ay natapos tayo kung saan ay galit na si Hyunwook dahil sa kanyang nasaksihan na nangyari sa kanyang kasama, at kanya nang pinauna si Hyuna sa command control room, dahil kanya munang aasikasuhin ang mapangahas na pumaslang kay Wonsok. Pagpapatuloy, nabigla naman si Hyuna sa kanyang itinura, at saglit na natulala habang nakatingin lang sa ating bida. Natutuwa naman si Kalbo nang kanya nang nakita si Hyuna, na kilala nila bilang Black Paladin, anak na babae ng Holy Knight Order Captain. Ayon sa kanya na hindi na masasayang ang kanyang oras sa pagpaslang sa lahat para lang mahanap siya, dahil kusang loob na itong lumapit sa kanya. Maya-maya lang ay muli nang natauhan si Hyuna kaya kanyang sinabi kay Hyunwook na pupunta na siya sa control room, at ang kanyang tanging utos sa ating bida, ay dapat huwag itong mamamatay. Kasunod nito ay umalis na siya at iniwan na namang mag-isa si Hyunwook sa harap ng isang malakas na vampira, at sa kanyang pag-alis ay nagulat naman si Kalbo, at tinawag nito si Hyuna at nagtanong kung saan siya pupunta. Sa nakikita ni Hyunwook sa naging kalagayan ni Wonsok ay kanyang nasabi, na hindi niya man ito gusto dahil sa pagiging brutal nito, na lagi na lang umaasa sa purong lakas niya, habang nakaharap kay Kalbo na nagtatanong sa kanya kung ano ang kanyang bigla-bigla na lang na sinasabi. Kahit ganun pa man ang kanyang tingin kay Wonsok, ito pa rin ay lumaban hanggang kamatayan para lang sa kapakanan ng kanyang mga kasamahan, kaya kahit hanggang sa huli ay kanya ring ibubuwis ang kanyang buhay para lang kanya itong ipaghiganti, sabay basag na ng isang mana tank sa kanyang dibdib. Mana tank rank 3, sa pamamagitan ng pagkonsumo nito, ay mabibigyan ng makapal na mana ang gumagamit nito, kaya muling nanembalik sa 100% ang mana ni Hyunwook. Subalit kung masusobrahan naman siya sa paggamit nito ay magdudulot rin ito ng pinsala sa kanyang katawan. Pagkatapos ay wala na siyang sinayang na sandali, at kaagad nang sumugod sa nagtataka na kalbong vampira na kalmado pa ring nakatayo habang hinihintay ang kanyang pag-atake. Natatawa niyang tinawag na isang baliw si Hyunwook, sabay hamon na lumapit lang raw ito sa kanya. Ngunit siya ay nabigla sa ginawa ni Hyunwook, dahil buong akala niya na susugurin lang siya ng walang ingat ng ating bida. Katulad sa ginawa ni Wonsok sa kanya, iyon naman pala lulusot lang ito sa pagitan ng kanyang mga paa. Kaagad niya namang sinundan ng tingin si Hyunwook na bahagyang nakalayo at nakatulong na sa kanya, upang alamin kung ano ang susunod nitong gagawin. Nagtataka naman siya sa kung ano ang ginagawa ng ating bida, nang hindi alintana na may liwanag na palang papalapit sa kanyang likuran, senyales na nagawa siyang linlangan ni Hyunwook. Dahil hindi niya napansin ang pag-ataking inihanda ni Hyunwook, ay sulong-salo ng kanyang likuran ang mga matutulis na tubo nitong sandata, dahilan ng kanyang pagliyad ng bahagya, kasabay nito ay ang paghahanda na rin ni Hyunwook ng kanyang sibat. Hindi pa nagtatapos doon ang kanyang pag-atake, dahil maging ang fail note ay malapit na ring tumama sa kalbong ulo ng vampira. Para sa pangwakas na atake, ay ginamit na niya ang kanyang holy power, at inilagay sa hawak niyang sibat kasabay ng pag-aktibo sa kakayahan nito. Pagkatapos ay buong lakas na niya itong winisiwas papunta sa katawan ng malaking vampira, layuning tapusin kaagad ng mabilis ang kanilang laban. Subalit siya ay natigilan sa kanyang nasaksihan, at kanya itong seryoso na tinitigan habang napapasabi na ang kanyang mga steel stakes. Kaya naman pala ang kanyang mga matutulis na sandata ay hindi nakapagbigay ng pinsala, at ito ay dumikit lang sa armor ng kalaban. Maging ang kanyang fail note ay wala ring nagawa, buhat ng ito ay nasalo lang ng kalaban bago pa man ito tumama, gayon din ang sibat na walang kahirap-hirap lang na nasangga gamit lang ng isang kamay ng vampira, habang sinasabi nito na kung hanggang dito lang ba ang makakaya na panlilinlang ng ating bida, pagka ganun pa man ito raw ay nakakadismaya, dahil ang anyo nito ay tuluyan ng nagbago, at nabalot ang buong katawan nito ng malakas na klase ng equipment. Bilang ganti ay mabilis na nitong sinipa si Hyunwook, kung saan ay nagawa naman niyang maarang gamit ng kanyang kamay na ginagamitan ng kanyang kasanayan na indomitable steel body, subalit ramdam pa rin niya ang bigat ng puwersa na nagmumula sa napakalaking paa, na halos nasakop ang kalahati ng kanyang buong katawan. Sa lakas ng pagkakasipa kahit ito ay nagawa niyang masangga, ay nabitawan naman niya ang kanyang hawak na sibat at tumilapon ng napakalayo. Habang siya ay nasa ere ay nagawa naman niyang ibalik sa balansi ang kanyang katawan, kaya nagawang pa rin yan makalapag ng maayos ngunit patuloy pa rin siyang dumausdos. Gayon pa man kahit nagawa niya itong madepensahan, ay ramdam pa rin niya ang bigat na dulot nito sa kanyang katawan, at meron siyang bagay na tinitigan ng seryoso.
Ayon naman pala, naiinis niyang tinitigan ang nakahandusay na wala ng buhay na katawan ni Wonsop, dahil maging siya ay nahihirapan na rin nakaharipan ang may kagagawan nito. Pansin ni Kalbo na hindi nakatingin sa kanya si Hyunwook, ay kanya na itong pinagsabihan na kung saan ba ito nakatingin, sabay lapit niya ng mabilis sa likod ng ating bida dahilan ng pagkagulat nito. Batid na niya ang panganib na papalapit na sa kanya, ay kaagad na siyang umalis mula sa kanyang kinaroroonan, upang maiwasan ang nagbabadyang kapahamakan. Dahil doon ay nagawa niyang makalayo, bago pa man tumama sa kanya ang hagupit na dala ng kalaban niyang vampira, at ang tinamaan ng suntok nito ay nagkakapira-piraso. Sa kanyang paglayo ay nagtataka naman siyang napatingala, na para bang mayroon siyang nakita na kanyang ikinabigla. Ayon naman pala, mabilis lang siyang nasundan ng kanyang kalaban, sa kabila ng laki nito ay nagagawa pa rin itong sabayan ang kanyang taglay na bilis. Muli na naman siyang inatake nito habang nagsasabi na kung palagi na lang ba siyang iiwas na parang isang daga. Kahit saan man siya magpunta, ay mabilis pa rin siyang nasusundan at nasesabayan ng kanyang kalaban, na bawat pader na matamaan ng kanyang kamao, ay talagang nagkakapir-piraso. Hindi lang ito basta lang na nakakasabay sa kanyang bilis, kundi nagagawa rin siya nitong mahigitan, dahilan ng tuluyan na itong nakalapit sa kanya at muli na naman itong naghahanda habang sinasabi nito na kanya nang nahuli ang ating bida. Batid na niya na hindi na niya ito magagawang iwasan, kaya kanya na itong hinarap, sabay gamit ng kanyang kasanayan na steel body, upang depensahan ang kanyang sarili, at mabawasan ang pinsala na matatanggap ng kanyang katawan. At ang malakas na suntok ng vampira ay direktang tumama na sa kanya, hanggang sa siya ay bumangga pa ng malakas sa pader. Bagaman ito ay kanyang nasangga, ay bakas pa rin sa kanyang mukha ang bigat at lakas na puwersa nitong dala. Hanggang sa ang pader ay tuluyan nang nasira, at sa lakas ng impact ay tumilapon pa sa loob ang ating bida. Ayon kay Kalbo na kung magagawa ba ni Hyunwook na paslangin siya gamit lang ng kakaunti nitong armas na may holy power. At patungkol naman sa sinasabi nitong paghihiganti, ito lang ba ang lahat na iyong makakaya? Habang unti-unti nang pumapasok sa loob ng nawasak na pader. Magsasalita pa sana siya, ngunit ito ay naantala at siya ay nagtataka sa mga ingay na kanyang naririnig mula sa silid na ito. Maya-maya lang ay nagsalita na rin si Hyunwook at sinagot ang kanyang mga itinura, na tama ka ang kakaunti lang na mga sandata ay hindi sasapat para paslangin ka, kaya kita dinala. Dito, ito ang Indestructible Roaring Torrent Rush, at ang lahat ng ito ay inilaan para sa iyo. Ang lugar pala na kanilang napasukan ay isang restricted area, ang 3rd Anti-Magic Brigade, 1st Battalion Armory. At makikita dito ang iba't ibang uri ng mga armas, mapaatake man o mapadepensa, ay dito lahat nakabalandra. Kaya labis na lang ang kanyang pagtataka habang tinatitigan ang mga bagay na nasa harapan niya, sa dami nito ay paano naman kaya itong lahat gagamitin ng ating bida. Nang walang pag-aalinlangan ay muli na naman niyang binasag ang mana tank sa kanyang dibdib, upang paghandaan ang kanyang susunod na gagawing hakbang. At ang kanyang mana ay muli na ring nanambalik sa 100%, subalit kaakibat naman ng labis na paggamit nito ay ang pagkapinsala ng katawan ng gumagamit nito. Pagkatapos ay kanya nang sinabi, na titignan natin kung magagawa kitang paslangin o hindi kaya ako naman ang iyong mapapaslang. Kaya kanya na itong hinamon upang dito natatapusin ang kanilang hidwaan, samantala bakas naman sa kanyang sitwasyon na malaki na ang kanyang natamong pinsala, dahilan ng kanyang panghihina. Hayaan na muna natin silang makapagpahinga dyan, silipin na muna natin ang naging kaganapan sa command control room, kung saan ay ginamit ni Lee Min-hee ang kanyang abilidad at gumawa ng isang portal sa harap ng pasukan. Kaya ang lahat na nakapasok dito ay naitapon sa labas ng gusali, na walang pakialam at patuloy pa rin sa pagtakbo. Ngunit nang kanila nang napagtanto na ibang lugar na ito, ay bigla silang napahinto at nagtaka kung saang lupalop na sila nagtungo. Nagawa man ni Lee Min-hee na maitapon ang iba, subalit ay malapit na rin niyang maabot ang kanyang limitasyon, kaya pinapamadali na niya ang kanyang mga kasama na lutisin na ang kanilang problema sa komunikasyon. Kanya nang inutusan ang mga opisyal ng komunikasyon na kailangan na nilang maibalik ang kanilang channel, samantala ang iba ay pinaghahanda na niya para umatake, kung sakaling may makapasok na mga kalaban papunta sa kanila. Kaagad naman na silang kumilos at nakapwesto na para sumuporta sa kanilang platoon leader. Maging itong isa ay nakahanda na rin upang tumulong rin sa pagdepensa mula sa mga kalansay na pilit pumapasok para pagpiestahan sila.
Habang kaya pang mapanatili ni Lee Min-hee ang kanyang portal na nakaharang sa pinto ay magiging ligtas pa sila. Ngunit ang kanyang limitasyon ay nasa sukdulan na, kaya kahit anong pilit niya na mapanatili ang humaharang na portal mula sa pasukan, ay sadyang naabot na niya ang kanyang hangganan. At ang portal na nagsisilbing kanilang proteksyon, ay unti-unti nang naglalaho, at ang mga kalansay ay kanila nang natatanaw na nakatingin na sa kanila mula sa pinto. Kaya si Lee Min-hee ay napaupo na lang sa pagod, at natatakot nang nakita na niya ang papalapit na sa kanya ang isang kalansay, pero nasaan na ang dalawa na nakabantay sakaling mapasok na sila at hinahayaan lang nila ang kanilang leader. Hanggang sa ito ay tuluyan ng nakalapit sa kanya at tatagain na siya ay wala pa ring may bumabaril sa kalansay na nasa harapan niya. Kaya dahil sa labis na pangangamba ay sumigaw na siya sa kanyang mga kasama na bumaril na sila. Ngunit bago pa man nila makalabit ang gatilyo ng kanilang baril, ay may isang nagbabagang guhit na bigla na lang hamati sa kalansay, at lumabas mula rito ang mukha na So Yuna. Sa huling sandali ay nagawa niyang mailigtas ang buhay ni Lee Min-hee, at naunahan pa ang dalawang sundalo na nakatutok na sa pasukan bago pa man mawala ang portal na harang. Bakas sa kanyang mukha ang saya, at nakaramdam ng bahagyang kaginhawaan sa pagdating ni Yuna. Hindi lang iyon ang nagawa ni Yuna, dahil bago pa man siya makapasok sa loob ay nagawa na niyang maubos ang lahat ng mga kalansay na nasa command control room. Kaya ang pag-asa ay muling nanimbalik sa kanila sa pagdating ni Yuna, at sa ngayon ay pansamantalang ligtas na sila, at malaya nang muli na gawin ang kanilang mga tungkulin. Nagpasalamat naman si Lee Min-hee sa kanya dahil kung hindi siya dumating ay sigurado na ang kanilang katapusan. Maya-maya lang ay sumigaw na ang isa nilang kasama na nagawa na nilang makakonekta sa Emergency Communication Network, at nakakonek na rin sila sa 3rd Battalion, kaya kaagad naman silang inutusan ni Lee Min-hee na humingi agad ng suporta. Subalit bigla na lang nawala ang saya sa kanyang mukha, at napalitan ng labis na pagkagulat na may kasamang pagkabahala. Pagkatapos ay kanya nang nilingan ang kanilang platoon leader para sabihin ang isang masamang balita, na ang kanilang tinatawagan upang manghingi ng suporta, ay kasalukuyan ding nakikipagsapalaran buhat ng gate na nagbukas rin sa kanila. At ito na ang kasalukuyang sitwasyon sa 3rd Battalion, hindi mabilang na mga halimaw ang dumadagsa rin sa kanilang istasyon. Kaya silang dalawa ay nagulat sa balita na kanilang nakita na parabang naguguluhan sa mga nangyayari ngayon sa kanila. Maging ang Blue Flower Guild ay hindi rin nakawala sa mga nagwawalang mga dragon na winuwasak ang kanilang mga kuta. Sa huli ay wala silang napala, dahil kahit saan man sila kumonekta para humingi ng suporta ay naging wala lang kwenta. Buhat nang nakakaranas din ang mga ito ng kalamidad na katulad rin sa kanila, ang gate ay sabay-sabay na nagbukas sa magkaibang lugar dito sa Seoul. Sa ngayon ay ang bawat isa ay nanghihingi ng tulong sa isa't isa, kaya sa kanyang nakikita ay labis siyang naguguluhan, at parabang isang impyerno ang kanyang pinagmamasdan na nasa kanyang harapan. Maging silang dalawa ay napatulala na lang sa labis na pagtataka, dahil hindi nila inaasahan na ganito na pala kalala ang sitwasyon sa kanilang lugar. Pagkalipas ng ilang sandali ay nakatanggap sila ng isang tawag mula sa kanilang battalion commander. Kaagad naman nilang dalawa hinarap ito, upang pakinggan ang mga sasabihin nito sa kanila. Ayon sa kanya na siya raw ay nagmamadali ng bumabalik sa kanilang base, at humingi ng pag-unawa sa kanyang mga platoon leaders. At kasalukuyan pa siyang nakasakay sa isang helicopter na mabilis nang nagtutungo pabalik sa kanilang istasyon. Kanya nang kinumusta sa dalawa ang kanilang kalagayan sa ngayon. Sumagot naman si Yuna na sa kasalukuyan ay mayroong multiple gates ang tuloy-tuloy na nagpapakita dito sa kanilang kampo at maging sa lahat ng mga pangunahing guilds, at ang may kagagawa ng mga krisis na ito ay ang mga hindi kilalang manlalaro o hindi kaya ay ang mga grupo ng mga traidor. Idagdag pa dito na ang halos lahat ng mga may mataas na antas na mga opisyal ay kasalukuyang nawawala, at kanila na lang ipinapalagay na namatay na ang mga ito. Tumugon naman ang battalion commander na kung iyon lang ba ang lahat ng kanilang iuulat. Sa ngayon, ito ay sinang-ayunan naman ni So Yuna na bakas ang lungkot sa kanilang mga mukha. Muli naman nagsalita ang battalion commander na sa kanilang dalawang platoon leaders na naririto. Siya ay nagtatanong na kung meron bang paraan upang malampasan nila ang kasalukuyang sitwasyon. Kung saan silang dalawa ay hindi na nakapagsalita, na parabang sila ay bigla na lang nasakaw sa tanong ng kanilang battalion commander. At ang silid ay nagkaroon ng saglit na katahimikan, at ang taning maririnig na lang ay ang kaluskos ng kanilang walang signal na monitoring screen.
Pagkalipas ng ilang sandaling pananahimik ay nagsalita na muli si Yuna, at humihingi ng pahintulot sa battalion commander dahil mayroon raw siyang sasabihin. Kaagad naman siyang pinahintulutan ng commander na magsalita. Ayon sa kanya ito raw ay maaaring hindi makatwiran sa ganitong sitwasyon, ngunit kanyang iminumungkahi na bigyan ng pansamantalang awtoridad na mag-command si Sergeant Lee Hyun-wook. Sa kanyang sinabi ay labis na lang ang pagkabigla ni Lee Min-hee habang naiinis na napapatanong na kung ano ba raw ang sinasabi ni Yuna. Tumugon naman ang battalion commander na curious siya tungkol sa kanyang rason, dahil hindi ba't siya ang palaging nagpapakita ng pag-iingat at pagdududa sa mga ikinikilos ng ating bida kamakailan lang. Sumagot naman si Yuna na ang hindi makatwirang pag-uugali nito ay nararapat lang na mabigyan ng pag-iingat, at hanggang sa ngayon ay ganyan pa rin ang kaso. Atin nang balikan si Hyun-wook upang ipagpatuloy na ang naudlot nilang labanan, matapos niyang mabasag ang mana tank ay muli nang nanimbalik ang kanyang mana, at kanya nang unti-unting nilalagyan ng mana ang mga sandatang nasa kanyang likuran, habang sinasabi na ang lahat ng ito ay inihahanda niya talaga sa nilalang na tinatawag na, The Indestructible, o Kang Mok. Kaya nagulat naman siyang napatanong na kung bakit siya nakikilala ng ating bida. Sinagot naman siya ni Hyun-wook na kailangan na nilang tapusin ito, sabay kontrol sa mga hindi mabilang na mga sandata upang ito ay ihanda. Kasunod nito ay kanya nang ipinadala ang lahat ng ito patungo sa lokasyon ng kanyang kalaban. Sa halip na ito ay iwasan, ay mas pinili niyang maghanda upang harapin ang mga rumaragasang mga espada. Hanggang sa tumama na ang mga ito sa kanya, subalit dahil sa tibay ng kanyang armor ay nanatili pa rin siyang nakatayo habang nagbabagalang ang bawat tumatama na mga espada sa kanyang suot na armor. Ngunit dahil sa dami nito na paulit-ulit lang na tumatama sa kanyang armor ay unti-unti na ring nagkakaroon ng pagkasira dito. Tuloy-tuloy lang sa pag-atake si Hyun-wook hanggat hindi pa niya napapabagsak ang matibay niyang kalaban, at meron pa siyang 87% mana na natitira. Sa kabila ng kanyang kalagayan ay nagagawa pa niyang magyabang at tinawag niyang isang kaawa-awang baliw si Hyun-wook, at kung ito lang ba raw ang lahat ng inihanda ng ating bida. Kanya raw binibigyan ng halaga ang lahat ng pagsisikap ni Hyun-wook para lang sa ganitong paghahanda, habang unti-unti nang bumibigat ang puwersa na nararamdaman ng kanyang mga paa. Sadyang matibay talaga ang kanyang suot na armor dahil magpahanggang ngayon ay hindi pa rin ito nagkakaroon ng malaking pinsala, kaya kanya pang hinamon si Hyun-wook na ibigay na raw nito ang lahat ng kanyang makakaya. Hanggang sa bumaba na sa 72% ang natitirang mana ng ating bida, ay nakatayo pa rin ng matatag ang kanyang kalaban. Subalit sa tagal at dami na ang natatanggap nitong pag-atake, ay unti-unti na rin itong napapa-atras. Samantala si Hyun-wook ay naiinis na dahil sa tibay ng suot nitong armor at nagagawa pa nitong magyabang sa harap niya at malaki na rin ang nawawala sa kanyang mana. Dahil dito ay mas lalo pa niyang itinudo ang puwersang inilagay niya sa bawat espada na tumatama sa matibay na depensa ng kanyang kalaban. Hanggang sa bumaba pa lalo ang kanyang mana sa 66%. Kaya ramdam na nito ang mas pinabigat na puwersa na dala ng mga espada na walang tigil na tumatama sa kanya at siya ay napapa-atras na. Hanggang sa hindi na talaga kinaya ng kanyang suot na armor ang lakas ng pag-atake ng ating bida at ito ay nagawa ng masira, dahilan ng pagkakita na muli ng kanyang mukha. Ngunit sa halip na siya ay mabahala, mas lalo pa siyang natutuwa at kanya pang hinamon ulit si Hyun-wook na lakasan pa raw niya, dahil ang lahat ng mga lumalaban sa kanya ng buong lakas ng mag-isa, ay mabilis lang na namamatay sa kanyang kamay katulad ng kasama nito na umaasa lang sa lakas. Dahil sa mas pinalakas at walang tigil na pag-atake ni Hyun-wook, ay mabilis na bumaba ang kanyang mana, at meron na lang siyang 38% natitira. Kaya kanya nang itinigil ang kanyang pag-atake dahilan ng paglapit sa kanya ni Kalbo para gumanti ng pag-atake sa kanya. Natutuwa naman siya sa pag-aakala na nagawa niyang matamaan ang ating bida. Subalit wala naman siyang nakita na katawan sa mga nawasak na sahig na kanyang tinamaan. Kaya tumingin siya kung saan na nagpunta si Hyun-wook habang nakaupo pa rin sa tapat ng basag na sahig na kanyang inatake. Nang hindi nito napapansin ang papalapit na failnote na kinokontrol na ni Hyun-wook. Nagulat naman siya sa mga sumunod na nangyari dahil bigla na lang bitong sumulpot sa kanyang itaas na gamit-gamit na. Ang kasanayan nito na kayang magbigay ng holy power sa mga equipment nito. Ngunit sa paggamit ng kanyang mga kasanayan ay mas lalo pang naghihingalo ang kanyang mana na natitira at ito ay nasa 24% na lang.
Pagkatapos ay napunta na siya sa likuran ni Kalbo, sabay tanong na kung ito ba ay nakakatuwa, kung saan ay napapamura na lang ito at nakakaramdam na rin ng pangangamba. Maya-maya lang ay tuluyan nang tumagos sa kanyang dibdib mula sa likuran ang failnot na pasikretong ginamit ni Hyunwook na pang-atake. Kasunod nito ay kanya na itong nilagyan ng holy power upang wakasan na ang kanilang matagal-tagal rin na hidwaan, at maipaghiganti na ng tuluyan ang kanyang kasamahan. Dahil dito ay ang kanyang mana ay bumaba pa ng husto na umabot na lang sa 2%. At si Yuna ay patuloy nang nag-uulat sa battalion commander tungkol sa kanyang mga napansin sa ating bida. Ayon sa kanya na matapos niyang maobserbahan ng malapitan ang mga hindi inaasahan na aktibidad at ang pagdududa sa bawat galaw ni Hyunwook, ay kanyang itong pinaghihinalaan na isa siyang espiya na mula sa isang guild na gustong pabagsakin ang AMT, o hindi kaya ay mula sa ibang bansa. At ang sitwasyon ay muli na naman nag-iba, ang kaninang tuwang-tuwa ngayon ay nangingitim na buhat ng unti-unti na itong nasusunog, samantala ang ating bida ay nakangiti ng napapasabi dito, na mamamatay ka na rin dito, katulad ng ibang baliw na nagpapanggap na sila ay sapat ng malakas. Dagdag pa ni Yuna, na subalit ngayon siya ay naging tiyak na hindi isang espiya si Hyunwook, sa halip siya ay nangunguna sa lahat, sa pagharap sa mga kasalukuyang kalamidad, mula sa Itaewon Goblin Gate, hanggang sa unlucky event sa Seoul Station, at maging sa Red Gate sa Silim. Halos lahat ay parabang edenisinyo para sa kanya. Sa lahat ng mga insidenteng ito ay lagi siyang naroon sa sentro at pinanghahawakan ng susi para maresolba ang bawat sitwasyon. At gayon din ang kanyang mga diskarte ay hindi lamang epektibo sa pagresolba sa mga insidente kundi maging sa pagsisiguro sa kaligtasan ng mga nakapalibot sa kanya. Pagkatapos niyang paslangin si Kalbo ay lumapit na siya sa katawan ni Wonsok at nanghingi ng kapatawaran, dahil ito ay hindi niya nagawang iligtas, at kanyang ipinangako dito na kahit ang underground bunker ay gumuho, ay sisiguraduhin niya pa rin na makukuha ang katawan nito. At kanya ring sinabi sa sarili na sa buhay na ito, ay hindi niya hahayaan na makaligtas ng mag-isa. Pahabol pa ni Yuna na kung isaalang-alang ang pangyayaring iyon, at susumahin ang kasalukuyang sitwasyon, siya ay naniniwala na si Sergeant Lee Hyunwook ang nararapat sa ganitong trabaho. Sa lahat ng narinig na paliwanag ng battalion commander mula kay Yuna, ay napapaisip naman siya at nasabi na may punto nga naman ang sinasabi ni Yuna, at siya ay lubos na sumasang-ayon dito. Dagdag pa ng commander, na nagkataon naman na ang kanilang pinag-uusapan ay nagpakita na sa kanila. Kaya silang dalawa ay kaagad nang lumingon sa pinto at tinawag ang pangalan ng nanghihina nating bida. Sa kanyang pagpasok ay kaagad na siyang pinagsabihan ng battalion commander, na siya ay binibigyan ng pansamantalang autoridad na pamunuan ng 3rd AMT Brigade, 1st Battalion, kung saan ay nagtanong naman siya sa commander na kung kasama ba sa autoridad na ito ang pagkakaroon niya ng access sa armory. Sinagot naman ito ng may pagsang-ayon ng battalion commander, sabay tanong na kung kaya ba niyang panghawakan ang sitwasyon. At lakas loob niya naman itong sinagot na ito ay kanyang magagawa. Nang may madilim na ekspresyon niyang sinabi na ito na ang oras para sa kanilang pagbawi.